Isang balitang tila isang dambuhalang lindol ang kasalukuyang gumigimbal sa buong bansa matapos kumalat ang ulat tungkol sa isang nakakangilong sagutan sa pagitan ni Senadora Loren Legarda at Justice Secretary Boying Remulla na tuluyan na umanong nauwi sa lantarang pag-aaway. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na operatiba, isang hindi inaasahang pagbabangga ang naganap sa likod ng mga nakasara na pinto kung saan ang bawat salita ay tila mga nagbabagang bala na tumatama sa dangal ng bawat isa. Ito na nga ba ang hudyat ng isang makasaysayang pagkakaalaman kung saan ang mga personal na sikreto na pilit itinago sa loob ng maraming dekada ay bigla na lamang sumabog sa harap ng publiko, habang ang buong bansa ay nakanganga sa tindi ng tensyong tila mitsa ng isang bombang handa ng gumuho anumang sandali. Nagulantang ang lahat at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyon tungkol sa mga madidilim na sikreto sa likod ng kanilang personal na alitan na pilit ibinaon sa limot. Maririnig daw ang nakapapangilabot na sigawan at ang nakakabinging katahimikan na sumunod matapos ilabas ang mga dokumentong magpapatunay sa di umano'y matinding traiduran sa kailaliman ng kapangyarihan. Tila binabahan na ng malamig na pawis ang mga saksi sa paligid habang ang bawat segundo ay puno ng panganib, isang tagpong yuyurak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng ating mga pinuno sa harap ng nagngangalit na katotohanan na mas malupit pa sa inyong pinakamalalang bangungot. Ito na nga ba ang katapusan ng pagkakaibigan at ang simula ng isang madugong labanan na wawasak sa lahat ng alyansang inyong kinagisnan sa loob ng gobyerno? Ang problema ko kasi dito kay Boying Remulla, pinaakyat niya sa ulo niya ang kanyang pwesto sa politika. Alangan naman ho mga kababayan na hindi mag-react itong si Senator Loren Legarda sa mga hanas nitong si Boying Remulla dito kay Congressman Leandro Libiste. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Maraming kilay ang tumaas doon sa mga banat nitong si Boying Remulla na kesyo pinapaimbestigahan niya na daw yung prangkisa na binenta daw ata nitong si Congressman Libiste. Bata pa lang daw matinik na. Ito mga kababayan, ating panuorin. At dito sa video na to pala, pag-uusapan din ho pala natin itong pag-aanalisa nitong si Frock Malutikia kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa administrasyon itong si Marcos Jr. Reshuffling sa gabinete posibleng gagawin para mabawi ang trust rating ni PBBM. Walang reshuffling. Kung yan ang pinaplano ng Malacanang, ito na sinasabi ko sa kanila, walang reshuffling ang makakapagpabago sa kaisipan ng ating mga kababayan na ang problema dito ang presidente, hindi ang mga gabinete. Yan hong maliwanag dito. Na-curious lang ho tayo dito sa post na to ni nitong si Ma'am Cathy Binag, no? Kumusta na kaya si Ma'am Cathy B? Wala na tayong balita dito kay Cathy Binag. Ha? Sabi nga nila, kantiin mo na lahat, wag lang anak ko. Let's wait and see. Legarda versus Remulla. Matindi ho yung mga birada ni. Na-curious ho tayo nang nabasa natin yan. Ano ba yung mga hanas nitong si Remulla dito kay Congressman Libiste? Bakit merong ganitong post itong si Cathy Binag? 'Di ba? Ngayon nakita ho natin yung mga banat nitong si Boying Remulla. Sino ba namang ina ang hindi na dito kay Boying Remulla? Talaga naman, di ba? Itong magkapatid na Remulla na to, akala ho nila sa pagpasok ng administrasyon na to, sa paghawak nila ng matataas na pwesto sa pamahalaan, yung tipong wala silang kamatayan, yung tipong forever na yung kanilang kapangyarihan na yan, hindi ho. Yaang mga malupit kung humagupit na yan, nakagaya ni Boying Remulla ngayong mga panahon na to, meron hong kalalagay niya pagdating ng panahon. Ito, tinuruan na ho siya ng Diyos ng tadhana, nagka-leukemia na ho yan, nagkasakit na ng cancer. Pero hindi pa rin ho natuto. Ngayon, pag-usapan din ho pala natin dito, ang reaksyon nitong si Boying Remulla, kaugnay sa ating mga kababayan, na kung saan pinapanalangin na mamatay na siya. Tayo dito sa PH Update, di ho natin sinasabi yan na merong mangyaring masama kay Boying. Tayo ho dito, gusto nga natin healthy siya para makita niya ang pagiging presidente nitong si VP Sara. Yung tipong lahat na lang ginawa nilang magkakabarkada, nagkaroon na sila ng group effort pero magiging presidente para si VP. Yun ang gusto nating mangyari. Hindi ho tayo nagnanasa ng anumang
sakit o karamdaman sa kung kanino pa man, no? Ang atin ho dito, sana magkaroon sila ng enlightenment na yung ginagawa nila na hindi na para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Kaya para doon sa mga nananalangin na sana mamatay na si Boying Remulla, huwag niyo hong gawin yan, hindi maganda yan. Lalo lang hong hahaba ang buhay niyan. Huwag niyo hong ipanalangin patay na yan, huwag niyo rin sabihin na huwag kayong magpakalat ng fake news na namatay na si Boying Remulla. Mukha lang ho siyang bangkay pero buhay pa ho yan, mga kababayan, ha? Yung mukha niya talagang hindi natin malaman kung anong tabas ng pagmumukha niya, pero buhay pa ho yan. Huwag niyo kong pagnasahan ng kung ano pa mang kasakitan ang sino mga individual. Hindi ho maganda yan. Buhay na buhay si Boy. Ayan alive and kicking, sineshare mo na niya itong si Kong Lian. Pakinggan ho natin ito, mga kababayan. Yay! Wala na, nag-iba na. Iniiba na nila. They have their own world. Yan ang nagiging problema. Tapos pag in-amplify pa ng isang influencer Campaign. na may 1 million followers O kaya nagka-campaign. o kahit 100,000 followers man lang, Iba na yon. mag-echo na yan sa iba-iba at yun, doon dumarating yung Kaya problema. napakahirap, no? Minsan, bawa, public servant ka or anumang may Tapos position kakampanya for 30 years, 40 years, inalagaan mo yung pangalan mo, di ba? Nag-build ka ng iyong track record, integrity. Tapos within a few seconds, pasiraan ka, wawasakin mawawasan ka. ka sa social media, di ba? Yun ang Nang hindi totoo. hindi totoo. Kaya yun ang Tsaka yung fake news nga, kagaya ng ginawa nila sa akin. Week ago, Ayun, ginawa sa kanya, di ba? Dapat lagi niyang ibida sarili niya. Naku, baka magalit sa'yo si Boying Remulla, PH. At least ako naman, Boying, hindi ko pinapanalangin na sana mamatay ka na. Di ba? Hindi ko pinapanalangin yan. Gusto ko mabuhay ka hanggang gusto mo, di ba? Gusto ko makita mo maging presidente si VP Sara, kayong dalawang magkapatid. Yun ang aking pinapangarap diyan. Gusto ko maging healthy kayo sa 2028. Yun ang gusto ko. Hindi ko pinapanalangin na sana mamatay na kayo. Hindi ko natin, wala sa natin yan, wala sa bokabularyo natin na magnasa ng ano pa mang kasakitan sa kung kanino pa man nilalang. Di ba? Hindi yan. Boy nga, ako yung mga ako na mismo nagdedebunk. Alive and kicking niya si Boying at hindi ka healthy yan. Meron siyang enough rest. Maaga siyang natutulog at kumakain siya ng sinigang na maya-maya tuwing umaga. Pinatay ka na. pinapatay na nila ako. marami kayo. Pinatay na. Ngayon naman yung Tsaka akala mo totoo dahil may mga posting. May mga infographics, may mga, diba? May mga, kahit yung picture natin, in-edit din ako in-edit ako na iniiba yung petsa, tapos may sinasabi, hindi, ito talaga yon. Pero 30 iba hours naman na. yung pinopost Wow. dito. Pumunta mo tayo sa issue, sa ibang issue habang hinihintay natin yung final update kung nakapasok na ba. Ngayon gumagalaw naman doon sa mga video, gumagalaw naman. Mr. Ombudsman, kamusta yung ating paglilingkod dyan ngayon? And Basta araw-araw, we get something done. Yan, Okay. Yun ang mahalaga. Yan importante. Cases are there. They're being investigated. Marami kaming developments na nangyayari. Marami tayong lalabas na kaso. Pero hindi na tayo magsasabi kung anong lalabas. Basta't lalabas yan. Mas importante yon. Basta malalaman nyo na lang kung may warrant of arrest na yung tao. Kasi nagagamit Nagagamit yung Nagagamit, mga updates Bakit kasi wala pa naman palang warranty yung kay Senator Bato de la Rosa, nagbidabidahan ka Huwag ganoon. Yan tuloy, di na namin makagilap yung makinang nabumbunan nitong si Senator Bato, di ba? Hinahanap-hanap mo namin yung makinang nabumbunan nitong si Senator Bato de la Rosa. Kasalanan ni Boying Remulla yan Meron daw warrant wala naman pala. Ano pa? Yan. Tapos binabaliktad. Nawa-workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral Files. Sipin mo yun. Gagawin mong issue yun. You have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun. What? Alam mo, the document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. this is Congressman Lian. Irrelevant na yun. Si Irrelevant na yun. Sino ang tatayo doon? Alas siya So wala nang kwenta yung mga dokumento, ganun, kasi wala nang magpapatotoo totoo. Di puntahan na lang natin yung GAA pagtabihin natin yung pondo, yung ilinapit kay Cabral at kung nagmaterialize sa GAA nung wala na yun. Ito talagang si Boying Remulla, binubola na naman tayo Boying damambubola, di ba? other evidence to show that everything there is gospel truth.
Anong gagawin ko? Makikipagtalo ako sa wala walang yun. basihan. Di ba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Naghahanap ng atensyon eh. Oo. Hindi, wag mo bigay yung atensyon, di ba? Naghahanap ng atensyon. Ang problema, yung ombudsman natin, di ba? Hindi pa siniyasa at wala pang kung ano pa mang pag-aaral. Rekta na sasabihin, wala yun, di ba? Wala yun. Kawawang Pilipinas, no? Kawawang Pilipino. Ganito ho ang ika nga, ito ang kumbaga sandigan natin ombudsman. Pero meron na lumabas ng mga dokumento. Sino bang makakaladkad ang pangalan diyan sa mga dokumento na yan? Si Martin Romualdez nga pala, Brad mo nga pala, anak ng Petrang Garapata. Sino pa? Yung mga merong kung tawagin ES na may initial ES, merong mga taga-executive na madadamay. Ay, kaya nga pala, presidente ang naglagay sa'yo dyan sa pwesto mo bilang ombudsman. Sorry. Nakalimutan ko, Boying. Nakalimutan ko. Atensyon para kakagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Oo. Guys, Yung national kasi franchise. dapat yan yung franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Which happened. Wala ka ba kahihiyan? Nako, galit si Boying kay Congressman Leandro Legarda Leviste. Boying baka kala mo dahil ombudsman ka na lahat kaya mo na Hinay-hinay ka. Anak ng toko, kalaban mo dyan, Leviste at Legarda. Anak ng toko, Remulla. Kundi lang kayo naging DILG at naging DOJ, wala naman talaga kayong bilang sa politika. Di nga kayo manalo-nalo ng senador Ngayon nag-aangas ka ng ganyan. Tingnan natin kung saan ka pupulutin pagka nagsalita na si Loren Legarda. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Yung Pilipino na kung saan, kung kailan kinakailangan ng kanyang serbisyo na magbulgar na mga kabalintunaan sa pamahalaan, yan ang kailangan namin. Pero yung mga aso, ng mga nasa matataas na opisyal at yung mga nakakauto sa presidente at kaibigan, Brad ng kung sino man, hindi namin kailangan yung mga siraulo na yan. National franchise? National franchise. Renewable energy critical to the national life? Tapos ganun lang? Critical to the national life. Critical? Bakit hindi dinidevelop ng pamahalaan? Pambihira talaga kung makapagsa. Critical to national. Na-flip, bebenta mo, flip mo. Kung hindi nga dito kay Lian, hindi may introduce sa Pilipinas yung renewable energy na yan So, kung sakaling kumita ang bata, siya ang nag-risk. Bakit? Nung una walang gustong pumasok sa na yan, dyan sa renewable energy na yan. Nung pinasok ng bata na yan, doon talaga nag-boom ang solar industry sa ating bansa. Hindi siya pinagtatanggol natin siya. Meron siyang meron siyang lakas ng loob pasukin yung mga bagay-bagay na tabu o hindi popular. Hindi kilala kasi sa atin ang generator. Ano yung generator? Yung crudo, yung sa grid. Yung mga ganyan ang uso noon Nung pinasok ng bata na yan, yung renewable energy, doon talaga nakilala yung solar na yan. Wala? Na-flip. Nanay mo pa, senador? Nako. Gusto nyo ibahin yung usapan? Yun ang pag-usapan muna natin. Bago lahat. Hindi, pag-usapan muna natin yung bilyon, anak ng toko, prangkisa, di tanggalin nyo. Kung may problema sa pangkisa, tanggalin nyo. Ang pag-usapan natin dito, yung trilyones na nanakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino dahil sa mga maanumalyang flood control na kung saan involved si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez. Huwag tayo maglokohan dito, Boying Huwag mo kami lokohin dito. Forget, kalimutan natin yung buwisit na prangkisa na yan, itong si Lian. Pag-usapan natin yung mga maanumalyang flood control project, lungyong yun. Tsaka ang kawawa doon. Pag mabanggit ka lang, Susugan mo, Brad. basta nasa file ka, wala kang kaano-ano Dahil tama kayo, sa amin yung Hindi mo postpone, alam. walang titindig na dito Wala namang Wala natitindig para sabihin ano lang huya, sulat puya, pinormaling edit. Tsaka endorsement yun Yan si JV, si Rao. Yung baloktot ang tuwid ng mga yan, di ba? Wala, yan si JB, nako. Ano ho tayo niyan sa susunod na eleksyon? Sa bagay, tapos na termino mo, magpahinga ka na muna sa San Juan. Di ka na muna namin kailangan sa Kung sakaling tumakbo ka ng senador, anak ng toko, makikipagbalagbagan ako sa social media para wag kang iboto ng ating mga kababayan. Yung mga Remulla, di naman magiging senador yan. Anak ng toko, maa-appoint sila sa mga cabinet post, pwede. Pero maging senador, hindi yan. Pero itong si JB, ehersito, makikipagbalagbagan tayo. Kahit dumikit ka pa kay BP Sara, walang yakang unyango ka, di ka na makakaisa sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ano lang masama Ano sa mo, endorse. yan, Yun ang nagiging... Ilabas niya, subukan niya ilabas. Ilabas niya. Nilabas na
Linabas na niya eh. Binigay nga sa ombudsman mga dokumento. Hanggang ngayon wala pa kami naririnig sa iyo. Kasi ang involved nga doon sa mga anomalyang flood control, yung mga proponent, mantakin mo nasa executive ka, magiging proponent ka. Hindi ka nga congressman. Meron ka ng NEP, meron ka ng National Expenditure Program, tapos sisingit ka pa sa BICAM. Ganon ka walang iya ang administrasyon na to. Na ang ating ombudsman naman, talaga namang todo suporta, di ba? Ibang klase. Dokumento, pag merong backup by evidence, okay lang. Yan nga yung nagiging Ayan nga ang problema. Anong backup eh? Ito naman si JB Hershito. Oo. Sa bagay, magkakaibigan kayo. Magagawa natin kung gusto yung magbulahan. Dito na nga tayo kay kay Prof. Tapusin na natin itong issue. Kaya yung create niya na issue, nagiging malaking issue na hindi naman dapat Pero mas issue. mabigat ang issue niya sa franchise niya. Mabigat ang... Walang kwenta yung issue na yung franchise. So, kay maniwala kay Boy, malaking issue dito, yung hindi ma-resolve ang korupsyon sa ating bansa, yung franchise na yan, binenta niya, dito bawiin nyo. Hindi naman pala transferable, hindi rin pala pwedeng ibenta. Tanggalin mo. Yun na pagbentahan. Bigyan nyo ng problema si Rian na Leviste. Yung binigay na prangkisa sa kanya, na ibinenta niya, bawiin nyo, prangkisa lang naman yun eh. Tapos usapan, balik tayo sa mga anomalyang flood control project. Ako na lang kaya mag-ombudsman. Ako na lang mag-PH update. Punta na ako tayo. Yeah, Malutigia, ito talaga si Boeing Remulla. Oo, pagkausapang bulahan, talagang wala akong makakatalo dyan sa mama na yan. Punta na. Gain. How do you gain back the trust? Kasi pag nawala ang tiwala sa pamahalaan, sa leader, sa politiko, mahirap makuha ang approval. Mahirap makuha ang tiwala kung wala kang gagawing aksyon. So hindi ko maintindihan kasi siguro ang pinaka-action nila is the cabinet reshuffle na mangyayari sa darating na linggo. Ang pagkakaalam ko, 9 na cabinet members ang marireshuffle. So kung re-reshuffle mo yan, hindi ba galing ka na rin lang sa reshuffling? After the elections, yun yung pinalabas nila. So hindi ko maintindihan yung isang cabinet secretary mini-mention doon, kababago lamang, hindi pa nga nasasubmit sa CA yung pangalan, pero parang nandun na. So, hindi ko rin alam kung reshuffling is the way to go or really, work hard, show results, hindi lang optics kasi nakita natin itong administrasyon na ito from day one, puros optics. Sa bagong taon, ano bang yung pong nakikita ang mga hamon na kakaharapin at mukhang entrada pa lang ma'am, nag-iisang linggo pa lang tayo, marami na tayo napupuna sa pamahalaan. Oo, MJ, di ba year of the fiery horse daw eh? Parang tumatakbo mabilis pero fiery. Tayo nasa ikasyam ng Enero. So mukhang marami nang nangyayari at mukhang tumahimik lamang para magselebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon, pero mukhang masidhi ang damdamin ng taong bayan at balik ulit tayo dun sa ating mga hinaing sa nangyaring pangako sa atin. Opo, umpisahan po natin ma'am sa very very basic po na trabaho ng Kongreso, ang magpasa po ng pambansang budget at mapirmahan po ng presidente. Sinasabi po ma'am ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget, kayo po ba isang ayon doon ma'am? Malinis daw 2026 budget? Wala pong pork barrel? Well, actually, 2 araw, I think 2 days ago, pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila, nung signing, na
malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito. Sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita namin, may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan isa-isa namin ang pahina ng GAA, hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, no? Pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong binito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki, ano talaga ang under the discretion of the president. Kasi oo, dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya. Pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit, no? Yung tatlong naiwan, medyo kalakihan yon, pero ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects, yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng binito na under ng DTI, ay utang natin na hindi nababayaran. Doon din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yan pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yon kadalasan sa huling pahina ng GAA, no? So dun sa repaso namin, kanina na-discover namin wala yung chapter na yon. So, tinitingnan namin kung ano nangyari at tinitingnan namin kung yun ay pagkakamali lang ba sa paglilimbag o talaga may mali. So, hindi ko masasabing malinis sa mga nakikita namin. Opo, ma'am, nabanggit niyo po na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Alam mo naman. Kasi sabi ng staff ko, galing ito sa budget niya, proposal. Sabi ko, sigurado kayo, tingnan nyo. Kaya ang ginawa namin ngayon, sana titingnan lang namin yung GAA. So dahil may nakita kaming ganon, sabi ko, bumalik kayo sa NEP at i-compare nyo. Kasi may nakita silang 2 items na nasa NEP at binito ng presidente. So patuloy yung aming pagko-compare at pagsasaliksik, katulad na ng sabi ko, sa Lunes meron kaming ilalabas na report on that. Tsaka ma'am, unprogrammed appropriations po yung vinito. Di ba walang laman ang unprogrammed appropriations? Tama ka, MJ, no? Tama ka, MJ. Yung parating sinasabi, hindi ang program naman yan. Wala yung effect sa fiscal. Kasi sinabi nung signing, no? Fiscal space, fiscal discipline, yun yung mga buzzwords na binitawan ng leader. Again, sa kanila rin naman nanggaling na ang unprogrammed appropriations, walang pondo. At pag nagkaroon ng pondo, doon lamang gagalaw yung mga items na naandun. Unprogrammed appropriations, ang presidente ang nag-approve. Discretionary niya yan, no? So nakita natin noong 2025, naglikom ng pera, linagyan ng pondo ang program at linabas. 'Di ba? Yan ngayon ang ilan sa mga flood control projects na napondohan. So tama ka dun sa sinabi mo na
bakit mo ibinito yung 7 sa 10 line items under the unprogrammed appropriations? Wala namang pondo yon, di ba? So, ibig sabihin, para lang siguro may mabito, ilagay nyo yan, ibibito ko yan. Ang konsepto, isinatabi na ang program fund ay wala pang pondo at pag nagkaroon ng excess revenue, tsaka popondohan. Ang budget natin is 6.8 trillion, ang revenue is 5.5 trillion. So talagang may kakulangan. Saan mo kukunin yon? Yun yung umuugong ngayon na uutangin, no? At napakahirap niyan kasi palaki ng palaki ang utang ng bansa. Nako. Tsaka, di ba ma'am, ang unprogrammed appropriations, halimbawa may sobra, granting may sobra. Hindi ba, hindi po yan mailalabas ma'am, di ba? Hanggat walang